So, halos lahat ng mga nag-comment sa post ko, gi-copy paste niya yung pambabash niya sa akin. Isa-shoutout ko ito si brother, no? Brother or sister, so hindi ko alam kung may pinagdadaanan siya sa buhay niya. Halos lahat ng mga nag-comment sa post ko, gi-copy paste niya yung pambabash niya sa akin. So, thank you pa rin brother kasi nga, engagement pa rin yan. Feeling ko ito si brother ay bago lang ito sa account ko. Kaya niya nasabi ito, no? Para maintindihan mo brother, no? Actually, ilang beses ko nang ginawa ng content to, pero I'm sure hindi mo yun pinanood kasi nga kung pinanood mo, alam mo yung nangyayari sa account ko. So, gagawan ko ulit ng content para ipaintindi ko sa'yo. Yung nasa Saudi ako, marami kaming na-demonetize. Halos mga nag-tutorial yun. Marami kami nun. Halos 15 person kami. Kasi ang nangyari sa akin, simula nung nag-Facebook ako, nag-YouTube ako, yung sahod ko dito sa Pilipinas pumapasok yung kinikita ko every month sa Facebook at sa YouTube. Tapos sa kagustuhan ko na yung sahod ko ay makukuha ko sa Saudi, so nag-open ako ng account sa Saudi para dun ihulog yung sahod ko sa Facebook at sa YouTube. Yung mga kasamahan ko, hiningian din sila ng mga requirements. Tapos yung mga kasamahan ko, majority sila nandito sila sa Pilipinas eh. Kaya nakapag-provide sila ng requirements. Ako naman, hiningian ako ng bank statement at ID. Wala akong ibang ID kundi passport lang. At wala din akong bank statement kasi nga nasa Saudi ako. So ang bank statement ko nandito sa Pilipinas. Kasi kailangan yan actual ka pumunta sa bank. So kaya hindi ko na-provide yung hinihingi sa akin na bank statement. Hiningian ako ng ID, yun nga, passport yung binigay ko. Hindi din tinanggap yung passport ko. At syempre, nasa Saudi ako, wala man akong magagawa. Kasi nga, wala akong maipakita na requirements to prove na akin yan. Kaya hiningian ako ni Meta ng supporting documents. Kasi ilang beses na po akong sumahod. At dito sa Pilipinas pumapasok yung sahod ko. Tapos, bigla-bigla akong nag-change ng account. Kasi nag-open ako ng account sa Saudi. At dahil doon, nagka-conflict at hiningian ako ng supporting document to prove yung pinalit ko na bank account ay akin. Tapos wala man akong mai-provide kasi nga nasa Saudi ako. Kaya isa din sa dahilan na nagdesisyon akong umuwi dito sa Pilipinas. Yung umuwi ako dito sa Pilipinas, ang pinakauna kong ginawa, nagkuha ako ng bagong ID. So alam niyo naman kapag magkuha tayo ng ID, hindi naman ganun agad-agad makakuha tayo ng ID, di ba? Kasi hindi na nga tinatanggap yung passport ko, so kailangan ko mag-provide ng ID. At siyempre nakablubad ako, kinukulit ko rin sa Meta Support nung nandito na ako sa Pilipinas. Sabi kasi ng taga Meta Support na ang bangko daw ang may problema. Kasi hindi daw nila tinatanggap yung sahod ko. So kaya pumunta ako sa bangko, nagkuha ako ng bank statement. Tapos, pina-update ko yung personal details ko sa bangko. In-explain ko doon na meron akong sahod kay Meta ilang buwan na hindi nila binigay sa akin kasi nga nanghingi sila sa akin ng proof na akin talaga yung account kasi nga nag-change ako ng bangko sa Saudi. So, gi-explain ko lahat-lahat sa kanila. Tapos, ang ginawa ng taga-bangko sa akin, pina-update lahat yung information ko. Ina-update sa akin yung cellphone number kasi dati ang cellphone number ko sa Saudi, nandito na ako sa Pilipinas eh. So pina-update sa akin yung cellphone number ko, yung Gmail ko, yung address ko. So pinapasa ako ng ID at meron na silang pinapirma sa akin at hiningi nila sa akin yung account ko sa Facebook at tiningnan nila sa akin yung payout ko. Lahat-lahat pinakita ko sa kanila na kung ilang buwan hindi ako pinasahod ni Meta dahil sa verified document. Kasi hindi ko mabigay-bigay. Yung in-update ko lahat-lahat yung account ko, nakuha ko yung sahod nung pagka-June. So kaya umabot siya ng 10 months, halos 1 year. Tama yung sinabi niya, halos 1 year. Ang problema ko hindi po sa violation. Ang problema ko po dahil sa verify document, verify identity. Hindi po dahil sa violation. Malaki po yung sahod ko, halos kulang-kulang 400,000 yun. So, siyempre, hindi nila yun basta-basta ibigay kasi nga, baka hindi ako yun.
Lalo na uso pa naman yung hack-hack account. Kaya yun ang nangyari sa account ko. Kung sinasabi mo na tutorial ako, hindi totoo yung mga sinasabi ko. So, kasi yung account ko hindi ko nasolusyonan. Actually, nasolusyonan ko siya nung umuwi ako. Siguro kung nandito ako sa Pilipinas sa panahon na yun, nasolusyonan ko na yun ng mabilis. Kasi yun lang naman ang kailangan na requirements eh. Ang problema kasi, wala man ako dito sa Pilipinas. Matagal pa naman ako nakauwi. Kaya umabot siya halos ng 10 months. At ngayon, meron naman ako ditong bagong verified document, no? Ang nagkaroon ng verified document ko, yung bonuses at subscription. Kasi magkakaiba yung payout ID. Yung iba kong tools, ads on Reels, live ads, in-stream ads, stars, so wala siyang problema. Sabi ng Meta Support, kasi naka-blue badge naman ako, so magantay lang daw ako. Na-provide ko naman lahat yung hinihingi nila kasi nandito naman ako sa Pilipinas at nanghingi sila sa akin ng bank statement, ID at nagpa-picture sila. Kapag nagkaroon kayo ng ganitong verified document, mag-send lang kayo kung ano yung hinihingi nila at antayin nyo lang. Kasi sa dami ba naman nating user dito kay Meta, so hindi lahat sabay-sabayan. Pero alam ko, one of these days, magiging okay din yan. Thank you sa iyo, brother, no, sa pag-comment mo, brother or sister. Kahit papano, kahit nambash ka dyan, engagement pa rin yan. Hindi ko alam kung may pinagdadaanan ka ba or anong nangyari sa iyo. Advance Merry Christmas at Happy New Year sa iyo at God bless to your heart. Alright.